This is an additional examples under Hess law topic. So as you can see, in this example, may mga fraction sa ating coefficient. Okay? And nasabi ko sa inyo na ang coefficient ay dapat laging express sa whole number. Pero dito sa example na ito, meron siyang fraction. So ngayon, paano natin to isa-solve? Okay, so let's do it step by step. Okay, mag-start tayo sa first equation. Saan ang walang kapareho? May P4, Cl2, how about PCl3? Okay, meron din. Okay, so as you can see, lahat may kapareho. So hindi na natin siya papakialaman. Ibababa muna natin siya, or as it is. So 1/4 P4 plus 3/2 Cl2 will produce PCl3. And this is negative 306.4 kilojoule. Okay, next reaction. Nasaan ang walang kapareho? May P4, meron ding O2. How about P4 and O10? Wala, di ba? Ngayon, i-check natin ang P4, O, and 10 dito. Pareho ba sila ng coefficient? Okay, pareho silang 1. Di ba? Automatic may 1 dyan, automatic may 1. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-multiply kasi pareho na sila eh. However, itong P4, O, and 10 ay nasa reactant side sa ating desired equation. Pero dito sa ating pangalawang series of equation, nasa product side siya. So, anong gagawin? I-reverse natin to. Okay, we reverse. So, pag sinabing reverse, babalik rin lang natin yan. So, yung P4 ay magiging reactant. Okay, will produce, yung reactant side, mapupunta siya sa product. So, ito na yung magiging P4 plus 5O2. Ngayon, kapag nag-reverse, yung sign, mag-iiba din. Magiging positive. So, magiging positive na yan sa 2967.3 kilojoule. Okay, next. Proceed na tayo sa third. Saan ang walang kapareho? Okay? May kaparehong PCl3, di ba? Meron ding Cl2. How about PCl5? Wala siyang kapareho, right? Okay, so mag-focus tayo kay PCl5. Ang PCl5 meron siyang 1 na coefficient. Pero ang PCl5 natin sa desired meron siyang 6. So kailangan natin gawing 6 to by multiplying it into 6. Okay, so i-multiply natin to ng 6. And at the same time, saan to nakalocate? Nasa product siya, di ba? Ito, nasa reactant. So aside from multiplying 6, i-reverse din natin siya. Okay, i-reverse din natin siya. Kasi ito ang i-follow natin. Ang PCl5, nasa reactant dapat siya. Ito, nasa product. So i-reverse natin. Ipupunta natin siya sa reactant at itong dalawa mapupunta sa product side. Okay? So let's do it. So since reverse yan, unahin na natin to. PCl5 times 6. So we have 6 PCl5. Will produce, okay, 6 times PCl3, 6 PCl3. And then plus 6 Cl2. Ngayon, ita-times na natin yung 6. Okay, so 6 times negative 84.2, we got 505.2. Negative 505.2. However, since na-reverse to, magiging positive na siya. So, ang sagot na dito ay 505.2 kilojoule. Okay? And the last one, anong walang kapareho dyan? Meron tayong PCl3. Meron tayong O2. How about Cl3PO? Wala siyang kapareho, di ba? Ngayon, i-check natin si Cl3PO. Ito, Cl3PO, Cl3PO. Meron tayong 10 sa desired equation. Ito, 1 lang. Lagi nating i-follow si desired equation. So, ano ang multiplier natin para maging 10 ito? Automatically, that is 10. Okay? So, i-multiply natin to ng 10. Next, i-check natin yung location. Location nito ay product. Location nito ay product. So, tugma sila. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-reverse. Magmumultiply lang tayo ng 10. Okay, so 10 times PCl3, meron tayong 10 PCl3. Plus, 1/2 O2 times 10. What is the half of 10? That's 5, di ba? So, meron tayong 5 O2. Will produce 10 times Cl3PO. So, automatically, this is 10 Cl3PO. Is 10 times negative 285.7. So, if we multiply that, ang sagot natin ay negative 2,857 kilojoule. Okay, ngayon tapos na tayo sa step na ganyan. Ngayon magka-cancel na tayo. Okay? Ngayon, as you can see, this is 1/4 P4 and we have 1 P4. 1 times 1/4 ay 1 minus 1/4, we cannot cancel this because of this fraction. So, anong gagawin natin dyan? Ang gagawin natin dyan, gawin nating whole number itong mga fraction na to. Mag-iisip tayo ng multiplier na kapag i-multiply natin dito sa fraction, magiging whole number siya. Make sure na yung multiplier natin ay siya ang pinaka-lowest term na pwedeng i-multiply. So that is
4, right? So 4, 4 times 1/4. So 1/4 times 4, meron tayong 1. Okay, magiging 1 na lang to kapag ita-times mo ang 4. If you multiply 4 and 1/4, magiging 1 na lang ito. Okay, 1. Next, 4 times 3/2. So 3/2 times 4 is magiging 6. So 6 na to. Next, 4 times 1, PCL3. So this becomes 4. And then 4 times negative 306.4. Okay, pag nilagay sa calculator, meron tayong negative 1,225.6. Okay, so yan na yung final niya. Ngayon, i-check na natin. Okay, kung, di ba kapag 1, automatic wala na siyang, hindi na natin kailangan ilagay yung 1 na value. Okay, next, tignan na natin yung magkakapareho. P4 and P4. So, should we cancel that? Definitely, because 1 minus 1, that's 0. Okay, so maka-cancel out itong P4. Next, meron ba tayong CL2? Sana mga CL2 dyan. Meron tayong CL2 dito, meron din tayong CL2 dyan. And 6 minus 6, that is 0. So, we cancel out. Next, PCl3. Saan ang mga PCl3? Ito, di ba? Sa reactant side, meron kang 10 PCl3. Sa product side, meron kang 4 plus 6, 10. So, 10 minus 10 is 0. So, maka-cancel tong tatlong PCl3. Next, saan pang pareho? May kapareho ba ito? Wala. How about O2? Okay, we have 5 O2 in the product and we have 5 O2 under reactant. So, 5 minus 5, that is 0. Okay? Next, do we have this PCl5 with other reaction? Wala na. Okay, so na-cancel na natin lahat ng like terms. Ngayon, ibababa na natin lahat ng mga hindi na-cancel. So, under reactant side, we have P4 and then we also have 6 PCl5. Okay, and then under the product, we have 10 CL3PO. Ngayon, i-check natin kung pareho sa desired product. So, meron tayong P4, O10, meron tayong 6 PCl5, and then 10 CL3PO. Okay, now, ipa-plus na natin to. So, negative 1,225.6 plus 2,967.3 plus 505.2 plus negative 2,857. Okay, so the answer is negative 610.1. Okay, so negative 610.1 kilojoule.